Now, sa programming guys, we do have yung tinatawag natin na nested condition. So, ang nested condition, gagamit ka ng if, tapos inside ng if na yon, meron ka pang another if. So, yun yung tinatawag natin na nested condition. So, i-erase lang natin to. Then, papakita natin paano ang nested condition. So, ang una, kailangan lang natin ng variable natin na pin. Example, kailangan natin ng pin para sa magiging password. Tapos, meron tayong balance. Equal lang natin siya. For example, sa 5,000 example ang balance natin. Then, meron tayong variable for withdraw. So, example ay ATM na password and withdraw lang yung gagawin natin. So, yan ngayon yung mga variables natin. Now, ang gagawin natin next is magpiprint muna tayo dito. Sa print natin guys, ang sasabihin natin, ipapa-enter natin yung PIN ng user natin. Now, kung magpapa-enter ka ng PIN, kailangan natin ng scanf. So, sa scanf natin, una, kailangan nating i-declare yung digit natin, and then, comma, and then ilalagay natin yung PIN natin dito, which is yung variable na PIN na dineclare nyo dito sa taas. Ito siya. Okay, so after nyan, magkakaroon lang tayo ng condition. If etong PIN na to, yan, if ang PIN na yan ay nag-equal siya sa 1, 2, 3, 4, ibig sabihin ang password mo ngayon ay 1, 2, 3, 4, ang gagawin natin ay papasok tayo sa system. So, ang gagawin natin, magpiprint F muna tayo dito and sasabihin natin sa kanya, PIN correct. Yan. Then, /n para hindi siya tuloy-tuloy or magkaroon tayo ng new line. Then, after natin ma-enter yung correct na PIN, gagawin natin, kukunin natin ulit itong dalawa na to. Then, ipi-paste na lang natin siya dito. Pero papalitan natin ang input niya. So, ang input natin dito, for example, is enter amount to withdraw. Yan. So, tatanungin lang natin siya na mag-enter siya ng amount na i-withdraw niya. Then, kukunin niyo lang ang variable na to at ipipaste niyo siya dito. Kasi hindi pwedeng gamitin mo twice yung variable na pin mo. So, ililipat mo lang siya. Now, ito yung first condition natin. Ito yung first if. Dito na ngayon pasok yung second if natin. So, dito na papasok yung tinatawag natin na nested if natin. So, ang gagawin natin, inside ng if na to, ay meron pa tayong another if dito. So, sa if natin, ang gagawin natin is i-call out natin si withdraw. Yan. And then, less than equal natin siya sa balance. So, gagawin ngayon natin, kapag ang withdraw niya ay less than sa balance, so pwede. Kasi hindi siya greater than sa balance na meron ka sa account. So, kaya naka-less than equal siya. So, kapag nangyari yon, tatawagin natin si balance, which is yung 5,000. And then, equal natin siya sa balance natin. And then, ima-minus natin siya sa withdraw natin. Okay? And then, after nun, nagkakaroon tayo ng printf dito. So, sa printf natin, ang ipapakita lang naman natin ay, so, dito na part, nag-print lang tayo kasi sasabihin natin na withdraw successful. Yan. Then, lagyan lang natin siya ng /n, and then, semicolon. And then, pwede rin natin ipakita yung remaining balance natin. So, sasabihin lang natin na printf, and then, sabihin natin remaining balance. Then, kung gusto nyong ipakita yung remaining balance natin, gagamit pa rin tayo ng tinatawag natin na %d, then /n for new line. And then, after nun,
ay ikakama nyo lang siya dito and tatawagin nyo yung balance nyo. Kasi si balance yung may hawak ng updated balance natin kasi nag-compute ka dito. So, yun yung pinaka-thought ng part na to. Now, sa else natin, yung last resort natin, sa else natin, sasabihin natin dito, insufficient, sorry. So, print F, tapos sasabihin natin, insufficient money or pwedeng insufficient balance ang ilalagay natin. So, nasa sa inyo yun kung anong prompt yung ibibigay nyo sa mismong user nyo. Okay? So, after nun, punta tayo kay else ng first if natin. So, lalagay natin yung else dito. So, dito na part, ang gagawin natin, meron din tayong printf. Pero, ang ilalagay nyo dito ay incorrect pin. Okay, so bakit incorrect pin? Kasi guys, ang first natin condition, yung first if natin, sine-check niya kung yung password ba ay 1, 2, 3, 4. So kapag hindi 1, 2, 3, 4 ang nilagay niya, ang program natin pupunta siya dito sa else natin. Sasabihin niya, incorrect pin. Now, if tama naman yung password na nilagay natin, sasabihin niya, print pin correct, and then ipapa-enter niya yung amount to withdraw natin. And then, kapag ang withdraw natin ay less than siya sa balance na meron tayo, iko-compute niya yon. And then, ipiprint niya itong successful and papakita niya yung remaining balance natin. Now, kapag naman ang withdraw natin ay greater than siya sa balance natin, sasabihin natin insufficient balance. So, yun yung mechanics ng program natin ngayon. So guys, ito yung pin natin. Let's say for example, ang password natin ay 122 lang and sasabihin niya lang ay incorrect pin. And then kapag naman tama yung pin natin, let's say for example, ang nilagay sa atin ay 1234, ang mangyayari nun, pin correct and then ipapa-enter niya yung amount na i-withdraw natin. Hindi eh. Mas user-friendly ang Dev C++ compare sa NetBeans. And sa NetBeans kasi usually ginagamit natin ay for Java siya. Now guys, enter lang natin yung amount natin. Remember, ang balance lang natin ay 5,000 siya. So maglalagay tayo ng 7,000. So ang sasabihin niya lang ay insufficient balance. Kasi nga, ang balance lang natin ay 5,000 siya. Now, ang gagawin natin, enter natin yung correct pin natin. Then mag-withdraw tayo for example ng 2,000. Then ang sasabihin niya, withdraw successful at ang remaining balance na lang natin ay 3,000 kasi nag-minus tayo ng 2,000 ay nag-withdraw kayo. So yun yung pinaka mechanics ng program natin and ganon gumagana po yung nested condition po natin.